Maganda at mapagpalang araw! DJ Shan here! Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. Sa panahon ngayon, hindi lang mga picture o video ang pinopost ng mga tao. Pinopost din ng ilan ang kanilang mga kinakain sa araw-araw. At dahil nga dito, pamilyar ka ba sa ilang mga nag-trending na fast food chain dahil sa hindi magandang experience ng mga customers sa kanilang restaurant? Naalala mo ba ang isang kwento kung saan nag-trending na may tuwalya umano ang isang manok ng isang fast food chain? May naniniwala sa kwentong ito, may iba namang nagsabi na gusto lamang mamera ng customer na nag-post o hindi kaya gusto lang niyang mag-viral. Ngunit paano kung buhay na ang nalagay sa peligro dahil sa kapabayaan ng isang fast food chain? Masasabi pa din kaya na pera lamang ang habol ng taong nadisgrasya. Ganyan nga ang naging kapalaran ng isang babae na si Stella Liebeck mula Amerika nang siya ay nag-order ng isang mainit na kape sa McDonald's. Hindi pa nga uso ang salitang bashing, naranasan na ito ni Stella. Ang kwento nga ni Stella ay naging sikat na sikat dahil nga bukod sa ang restaurant na kanyang nirereklamo ay ang McDonald's, naging hati din ang opinyon ng nakararami. Alamin natin ang kwento ng sikat na kaso noon at kung paano siya pinaniniwalaan na naging isang milyonaryo nang dahil sa kape. Ang babae sa ating kwento ngayon ay kinilalang si Stella Liebeck na noon ay 79 years old. Si Stella ay ipinanganak ng December 14, 1912 sa England. Isa siyang retired sales clerk at siya ay lumipat sa Albuquerque, New Mexico para makasama ang kanyang anak. February 27, 1992, bandang alas 8 ng umaga, umorder si Stella ng 49 centavos na kape sa isang drive-thru sa McDonald's sa Albuquerque. Pagkatapos ay nagmaneho na paalis ng drive-thru si Stella. At dahil walang cup holder sa loob ng kotse ni Stella, inipit niya ang kanyang take-out na kape sa pagitan ng kanyang mga hita. Pagkatapos, tinanggal din ni Stella ang takip ng baso para lagyan ng kape ang creamer at asukal. Maya-maya, natapon ang mainit na kape sa hita ni Stella at napasigaw na lamang ang matanda sa sobrang init nito. Agad na sinugod si Stella sa ospital para siya ay gamutin. Napakatindi ng pinsalang tinamo ni Stella at umabot nga ito sa kanyang mga singit at puwet. Ang tinamong pinsala ni Stella ay umabot sa 3rd-degree burns na kailangan niyang manatili sa ospital ng halos 8 araw. Bukod doon, 2 taon ding sumailalim sa gamutan si Stella para siya ay tuluyang gumaling. Dahil sa tindi ng mga pangyayari, idinamanda ni Stella ang McDonald's at binayaran siya ng 174 million pesos ng kumpanya. Iyan ang maikling version ng storya na nakarating nga sa buong mundo. Ngunit ang mahalagang impormasyon ay hindi na isinapubliko. Bukod doon, tila nga dumaan pa sa isang maliit na butas ng karayom si Stella bago nga natapos ang kaso na ito. Ay nga sa ilan, hindi lang 174 million pesos ang kanyang nakuha. At dahil dito, nag-iba-iba na nga ang mga kumalat na impormasyon tungkol sa kasong ito. Pinagpiestahan ng media ang nangyari kay Stella. Tila pinapalabas nga ng media na mukhang pera si Stella kaya siya ay nagdemanda sa McDonald's. Noon pa nga madalas gawing joke sa mga palabas sa TV ang kaso ni Stella. Ooh, my coffee was too hot! It's coffee! Of course. Umugo nga din ang mga chismis na tila nanalo daw si Stella sa loto at naging isang milyonaryo dahil lamang tinapo niya ang kanyang kape sa kanyang sarili. Kaya nga para sa mata ng publiko, napakasama ni Stella at pera lamang ang kanyang habol. May nagbintang pa nga kay Stella na pinagkaperahan lang niya ang McDonald's dahil natural naman daw na mainit ang kape. Binatikos din ng mga tao ang pagmamaneho ni Stella at sinabing bakit siya nagmamaneho na may kape at inilagay pa sa pagitan ng kanyang mga hita. At dahil sa mga nangyari, tila naging bangungot nga ang buhay ng matanda. Nakakatanggap si Stella ng mga sulat na naglalaman ng mga masasakit na salita at banta sa kanyang buhay mula sa iba't ibang mga tao na nagagalit sa pagdedemanda niya sa fast food chain. Mga taong hindi naman niya kakilala. Nga sa biro ng ilan, kung gusto mong yumaman, idemanda mo ang McDonald's dahil natapunan ka ng mainit na kape. Ang iba naman ay ginawa ng mga comedy skit ang kwento ni Stella. Isa nga sa mga naging dahilan ko bakit pinagtatawanan ang kwento ni Stella ay dahil nga umorder siya ng kape. Natural nga lamang daw na ito ay mainit.
At ang opinyon nga ng iba, bakit mo ilalagay ang mainit na kape sa iyong hita at pagkatapos ay idedemanda ang kumpanyang pinag-orderan mo nito? Dahil sa kaso, mas maraming tao na nakisempatya sa McDonald's. Tila nga kinakampihan nila ang fast food chain. Mistula ding nagmukhang kontrabida at gahaman sa pera si Stella. Pero nang kumalat na ang larawan ng mga pinsala ni Stella sa internet, ang iba ay nahabag sa kanyang pinagdaanan. Makikita nga online ang mga pinsalang tinamo ni Stella. Malapit sa maselang bahagi ng kanyang katawan, kita na ang kanyang laman at mga buto. Subalit ano nga ba ang totoong nangyari? Ang mga sumusunod ay ang katotohanan tungkol sa pagkapaso ni Stella mula sa kape ng McDonald's. Unang-una, si Stella ay hindi nagmamaneho nang bumili siya ng kape sa drive-thru. Ang totoo, nakasakay sa passenger seat si Stella at ang nagmamaneho ng Ford na kotse na kanilang dala ay ang kanyang apo. Pagkatapos umorder ni Stella ng kape sa drive-thru, nagpark ang apo ni Stella. Ito nga ay para malagyan ni Stella ng creamer at asukal ang nasabing mainit na kape. Inipit ni Stella ang cup ng kape sa gitna ng dalawa niyang hita. Unti-unting tinanggal ni Stella ang takip ng baso. Pero bigla na lamang natapon ang lahat ng kape sa kanyang hita. Nakasuot si Stella ng cotton sweatpants kaya madaling tumagos ang natapong kape at dumampi sa kanyang katawan. Nang nadala si Stella sa ospital, nalaman na naapektuhan din ng mainit na kape pati ang kanyang maselang bahagi. Sinabi pa ng mga doktor na napakaswerte ni Stella dahil ang tinamo niyang pinsala ay pwede niyang ikinamatay. At habang nasa ospital si Stella, sumailalim siya sa skin grafting at malaki ang ibinaba ng kanyang timbang. At nang nakauwi na si Stella sa kanyang bahay, 3 linggo siyang inalagaan ng kanyang anak na si Judy. Nag-iwan ng mabaka sa kanyang katawan ang pinsalang tinamo ni Stella at 2 taon siyang naging baldado. Sa isang interview kay Stella, sinabi niya na ang naaalala niya nang nangyari ang insidente, gusto niya na agad lumabas ng kotse at siya nga ay nagsisisigaw dahil sa sobrang sakit ng pagkakapaso. Ang pangalawang impormasyon, napag-alaman nga na ang temperatura ng kape na ibinibigay ng McDonald's sa kanilang mga customer ay 87 degrees Celsius. Katumbas nga umano ito ng kumukulong tubig. Lumabas din na nung una ayaw talagang magkaso ni Stella sa McDonald's. Ang gusto lamang ng ginang, bayaran ng McDonald's ang kanyang ginastos sa pagpapagamot. Aminado naman kasi si Stella na may kasalanan din siya kung bakit natapon ang kape sa kanyang hita at singit. Sa isang dokumento, nakasaad din na gusto ni Stella na suriin ng McDonald's ang temperature ng kape na kanilang binebenta kung ligtas ba ito o hindi. Sinabi din ni Stella na hindi niya talaga habol ang pera at gusto lang niya huwag nang mangyari sa ibang tao ang nangyari sa kanya. At nanghihingi nga si Stella ng settlement o kabayaran mula sa McDonald's para sa kanyang insidente. Sinisingil ni Stella ang kumpanya ng 1.1 million pesos para sa actual at anticipated na gastos. 600,000 naman ang hinihingi ang pera para sa mga nagastos niya sa ospital. Humihingi din siya ng 146,000 pesos para sa kanyang future medical expenses. 291,000 pesos naman ang hinihingi niya dahil sa nawalang kita ng anak ni Stella habang siya ay inaalagaan. Sa kabuuan, 1,050,000 pesos ang kanyang hinihinging kabayaran. Ngunit tumanggi ang McDonald's sa hinihinging compensation ni Stella. Nag-alok lamang sila sa ginang ng 47,000 pesos. Hindi pumayag si Stella sa counter offer ng McDonald's at hangad niya na dagdagan pa ang bayad sa kanya. Pero muling tumanggi ang fast food chain. Dahil sa pagmamatigas nga ng McDonald's, dito na nagdesisyon si Stella na formal ng sampahan ng kaso ang fast food chain. Ang abogado noon ni Stella ay kinilalang si Reed Morgan. Siya ay nagsampa ng kaso at inakusahan ng McDonald's ng gross negligence o matinding kapabayaan. Ang lawsuit ay tungkol sa pagbebenta ng kape na mapanganib at depekto ang pagkakagawa. Ang gusto ni Reed, bayaran ng McDonald's si Stella ng 17.5 million pesos. Iminungkahi naman ng isang mitigator ang halaga na dapat ibayad ng McDonald's kay Stella ay 13 million pesos. Subalit bago pa man magsimula ang trial, tumanggi na ang McDonald's na magbayad ng kahit anumang halaga. Ayon sa datos,
Kumikita nga kada araw ang McDonald's ng 39 million pesos para lamang sa kanilang kape. Nagsimula ang trial ni Stella sa korte ng August 8 hanggang August 17, 1994. Sa trial, ipinakita ni Attorney Reid ang mga ebidensya na nagsasabing ang temperature na binebentang kape ng McDonald's ay sobrang delikado. Ayon sa mga eksperto, kapag ang inumin ay umabot na ng 87 Celsius, 3 segundo lamang ay pwede nang masunog ang iyong balat kapag ito ay natapon o dumapo sa iyo. At ganun nga ang nangyari sa kawawang matanda na si Stella. Tumistigo din ang doktor na gumamot kay Stella tungkol sa tindi ng kanyang pinsalang tinamo. Depensa din ni Attorney Reid sa korte, dapat daw hindi tataas ng 60 Celsius ang temperatura ng isang mainit na inumin. Depensa naman ng McDonald's, kaya sila naghahain ng ganong kainit na kape sa mga order mula sa drive-thru ay dahil ang kanilang mga customer ay gusto na ganon kainit ang kanilang mga kape. Kadalasan din daw commuters o yung mga taong bumabiyahe ng malayo ang kanilang mga customers. Sa biyahe, dala daw ng mga customers ang mainit na kape. Ang sobrang init na temperatura ng kape ang magpapanatili sa kape sa pagkamainit nito. Idiniin din ng McDonald's na katulad ng ibang fast food chain ang temperatura ng kanilang kape. Sinabi naman ng quality control ng McDonald's noon na si Christopher na ang bilang ng mga reklamo sa init ng kape ay hindi sapat para baguhin ng kanilang kumpanya ang kanilang paraan sa paggawa ng kape. Idiniin din ni Christopher na alam ng kanilang kumpanya ang peligro ng ganong kainit na kape. Sinabi din niya na ganon kasi ang kanilang polisiya noon pa. Dagdag pa ni Christopher, sa bawat isang taong napapaso ng kanilang kape, may milyon-milyon naman silang napapasaya dahil sa sarap nito. Isa pang rason ng McDonald's kung bakit sila nagbebenta ng nakakapasong kape ay dahil mungkahi daw ito ng kanilang mga consultants. Ayon sa mga consultants, kailangan ng mataas na temperatura sa pag-brew ng kopi para mas makatas ng buo ang butil ng kape. At dahil nga dito, nagiging masarap ang kanilang kape. Lumabas din sa trial na hindi pala si Stella ang pinakaunang nagkaso na sila ay napaso dahil sa biniling kape nila sa McDonald's. Mula 1982 hanggang 1992, mahigit 700 na mga katao ang nag-report na napaso sila ng kape ng McDonald's. August 18, 1994 nang bumaba ang hatol na ikinaso ni Stella sa McDonald's. Ayon sa jury, 80% responsable ang McDonald's sa insidente. At 20% ay kasalanan ni Stella. Kaya natapon ang kape sa kanyang katawan at siya ay nagkaroon ng matinding pinsala. Bagay na hindi naman itinanggi ni Stella una pa lamang. Sinabi nga ng jury, oo, may babala sa baso ng kape. Katulad nga ng nilalagay na, caution, I'm hot. Ngunit hindi daw ito masyadong malaki at hindi sapat. Kaya inaward ng jury kay Stella ang compensatory damages na nagkakahalaga ng 9.3 million pesos. Inaward din kay Stella ang punitive damages na nagkakahalagang 157 million pesos. Pero agad binago ng jury ang halaga ng punitive damages at bumaba ito sa halagang 28 million pesos. Sa kabuuan, ang dapat na makuha ni Stella ay 194 million pesos. December 1994 nang umapila si Stella at ang McDonald's sa hatol ng jury. At para nga tuldukan na ang kaso, nagkasundo na lamang sina Stella at ang McDonald's sa halaga na confidential o hindi na isinuwalat pa sa publiko. Hindi din pinayagan si Stella na magsalita tungkol sa detalye ng kaso. August 5, 2004, sa edad na 91 years old, pumanaw na si Stella. Ayon sa anak ng ginang na si Judy, napakalaki ng epekto kay Stella ng insidente at ang naging trial sa korte. Simula daw ng insidente at pagkakasuhan, naging mahina na si Stella marahil umano dahil sa stress. Pakiramdam daw ni Stella lahat ng tao ay galit na sa kanya at minsan ayaw na nang lumabas ng bahay ng matanda. Sinabi din ni Judy na kahit matagal nang tapos ang kaso, ginagawan pa din ng katatawanan ang kaso ni Stella. Kaya nga ang tanong ni Judy, kailangan bang pagdaanan nila iyon ng paulit-ulit? Kahit na ganon ang nangyari, walang naging aksyon ang McDonald's para ayusin kung paano sila gumawa ng kape. Kahit na napakarami na palang sumbong sa kanila tungkol sa pagkakapaso ng kanilang mga customer sa pag-inom ng kape. Pero taong 2013, lumabas ang balita na iniba na ng McDonald's ang temperatura ng kape na kanilang binibenta. Mula 87 Celsius, ibinaba nila ito sa 82 Celsius.
Nag-iba na din ang packing ng kape sa McDonald's. Binago daw ito para mapanatili ang init ng kape at protektahan ang kamay ng kanilang mga customers. Ang kaso ni Stella ay tumatak hindi lamang sa Amerika kundi sa buong mundo. Napuno ito ng kontrobersyal na issue at pangbabatikos. Ang isang news company na tinawag na the poster child of excessive lawsuits ang kaso ni Stella. Habang isang legal commentator naman ang nagsabi na ang kaso ni Stella laban sa McDonald's ay meaningful and worthy lawsuit. May nagsabi pa nga na ang storya ni Stella ay isa sa mga pinaka hindi naiintindihan na kaso sa buong Amerika. Nakakalungkot na kailangan pang maranasan ni Stella ang pangbabash ng publiko para lang makuha niya ang nararapat na compensation dahil sa nangyaring insidente. At ang pera nga na ito ay nararapat naman talagang mapunta sa kanya bilang kabayaran nga sa pagkakasunog ng kanyang katawan dahil sa sobrang init na kape na binili niya sa McDonald's. Kung kayo ang tatanungin, may dapat bang sisihin sa nangyari? Tama lamang ba na singilin ni Stella ang McDonald's dahil sa nangyari sa kanya? Ikaw, meron ka bang insidente na inireklamo mo ang isang restaurant dahil sa hindi maganda ang naging serbisyo nila sa'yo? Tingin mo, 179 million pesos kaya ang ibinigay ng McDonald's? Higit pa? O mas binabaan nila ang kanilang binigay na compensation kay Stella? Mayroon ka bang alam mga kwento o dagdag kaalaman na gusto mong i-share sa iba nating mga manonood? I-comment mo lang ang mga topic na gusto mong ating talakayin sa ating channel. Huwag ding kalimutang i-subscribe, i-follow at i-share ang ating mga contents araw-araw. Mangyari lamang pong i-follow nyo din ang Manila Boy Wonder Philippines at DJ Sean Crime Stories. Marami pong salamat sa inyong suporta. God bless everyone!